Mga kaibigan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwentong nakakakilabot. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para lagi kayong una sa mga nakakapangilabot na mga orihinal na kwentong Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sa lumang farmhouse, sa Antipolo, isang pamilya ang magbubukas ng pinto hindi lang sa kanilang bagong simula, kundi pati na rin sa mga bulungang hindi nila inaasahan. Samahan ninyo ako sa pagtuklas kung paano ang isang bagong kaibigan ni Gabi na hindi nakikita ng iba ay magdadala ng takot at misteryo na magpapabago sa kanilang tahimik na gabi. Sa paglubog ng araw, ang pamilya ni Alexa ay dahan-dahang nag-aayos ng kanilang mga gamit sa lumang farmhouse sa Antipolo. Ang huling sinag ng araw ay sumisilip sa mga siwang ng mga kahoy na bintana, nagbibigay ng kakaibang init sa lumang tahanang bubuksan nila sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Habang nag-uusap si Alexa at Marco tungkol sa kanilang bagong simula, si Gabi ay tumatakbo papunta sa isang kwarto na may tanawin ng pader na puno ng mga gumamelang na mumukadkad. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa tuwa at pag-asa na tila ba ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin para salubungin siya. Kinabukasan, sa unang araw ni Alexa bilang graphic designer sa isang kilalang advertising agency sa Ortigas Center, ang kanyang mga kasamahan ay nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanya. Ipinakita ni Alexa ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga disenyo na agad namang hinangaan ng kanyang mga bagong katrabaho. Pag-uwi ni Alexa, siya ay sinalubong ng masiglang kwento ni Gabi tungkol sa kwartong may gumamelas. Ang pagkukwento ng anak ay tila nagbibigay ng bagong sigla sa kanilang pamilya na parang ang mga bulaklak ay sumisimbolo sa pag-usbong ng kanilang mga pangarap sa bagong tahanang ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isang lihim na kaibigan ang magdadala ng kakaibang takot sa kanilang bagong simula. Isang hapon, habang naglalaro si Gabi sa kanyang kwarto, bigla siyang tumahimik at tila may kausap na hindi nakikita. Mang Thomas ang tawag niya sa kanyang di nakikitang kalaro na nagdulot ng kaba sa kanyang ina. Sa hapunan, ikinuwento ni Gabi ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan na nagdulot ng pagtataka kay Alexa at Marco. Ngunit tinawanan lamang nila ito, isinasantabi ang ideya bilang imahinasyon ng kanilang anak. Sa mga sumunod na gabi, si Gabi ay nagigising na umiiyak at nanginginig sa takot. Inuulit-ulit na si Mang Tomas ay binibisita siya sa kanyang kwarto. Ang mga salaysay na ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Alexa na hindi na matatawaran ang takot na bumabalot sa kanyang anak. Madanga sumunod na pangyayari ay magpapakita na ang mga bulong sa gabi ay higit pa sa mga kwentong pambata at ang pamilya ay haharap sa isang katotohanang hindi nila inaasahan. Sa bawat pagtahak ng dilim sa lumang farmhouse sa Antipolo, ang gabi ay nagiging entablado ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang mga dingding ay tila nagiging buhay sa tuwing maririnig ang pagkaluskos na tila may anumang nagtatago sa likuran nito. Sa labas ng bintana ng kwarto ni Gabi, ang mahihinang bulong ay nangingibabaw sa katahimikan, nagpapalakas ng kabog sa dibdib ni Alexa. Sa pag-asang mapanatag ang loob ng kanyang anak, pinilit ni Alexa na lagyan ng mga kandado ang lahat ng bintana at pinto. Subalit, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang takot sa mukha ni Gabi ay nanatili
tila isang sulyap na hindi maalis sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang ang bata ay naglalaro malapit sa bodega, isang sigaw ang biglang pumunit sa katahimikan. Gabi ay tumakbo palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagsasabing si Mang Tomas ay naroroon, nagkukubli sa loob ng bodega. Ang kanyang sigaw ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan na tila isang paanyaya sa mas malalim na misteryo. Sa isang madilim na gabi, ang katahimikan ng farmhouse ay biglang nabulabog ng pagbasag ng salamin sa bintana. Ang isang anino ay gumalaw sa dilim, nagdala ng kakaibang pangamba sa pamilya. Si Mang Kaloy, ang lalaking marumi at mukhang desperado, ay lumabas mula sa bodega. Hawak ang isang patalim na kumikinang sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan. Nagtangka siyang lumapit kay Gabi na naglalaro sa sala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa hindi maipaliwanag na galit. Si Alexa, sa kanyang pagmamadali, ay sinubukang protektahan si Gabi, ngunit nasugatan sa proseso. Si Marco, sa kanyang pagtatangka na tumulong, ay hinampas sa ulo at nawalan ng malay. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa kwarto, nagdala ng isang hindi maipaliwang kilabot sa kanilang mga balat. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang nilalang ang lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang presensya ay kasing lamig ng hangin na pumapasok sa bawat siwang ng bahay. Sa isang iglap, hinila niya si Mang Kaloy palayo na nagdulot ng kaligtasan sa pamilya. Ang kanilang hininga ay naghalo sa hangin, puno ng pasasalamat sa hindi inaasahang tagapagligtas na nagbigay sa kanila ng isa pang pagkakataong mabuhay. Ang misteryo ng gabi ay lumalim pa. Anong lihim ang naghihintay na mabunyag sa kanilang paglisan? Sa sumunod na araw, matapos ang gabi ng lagim, ang mga pulis ay dumating sa lumang farmhouse sa Antipolo. Nakatambay sa labas ang pamilya ni Alexa, tahimik at namumutla, habang ang mga autoridad ay kinilala si Mang Kaloy bilang isang matagal nang hinahanap na kriminal. Ang mga pangyayari sa nakaraang gabi ay parang bangungot na ayaw ng balikan ng pamilya. Hindi nagtagal na pagdesisyunan ni Alexa at ng kanyang pamilya na lisanin na ang farmhouse. Isa-isa nilang isinilid ang kanilang mga gamit sa mga kahon. Ang bawat piraso ay tila mabigat sa alaalang dala nito. Ang mga bakas ng kaguluhan ay hindi lamang naiwan sa sahig at dingding ng bahay, kundi pati na rin sa kanilang isipan at mga puso. Sa kanilang pag-alis, isang matandang lokal ang lumapit kay Alexa habang inaayos niya ang huling kahon sa loob ng kanilang sasakyan. Nagkwento ang matanda tungkol sa dating may-ari ng farmhouse, si Mang Tomas, na kilala sa kanyang pagmamahal sa paghahalaman at sa pagiging malapit sa mga bata sa bayan. Ang matanda ay nagpahayag na matagal nang umaasa si Mang Tomas na isang masayang pamilya ang magmamana at mag-aalaga sa kanyang tahanan. Sa pagbubunyag na ito, si Alexa ay napaisip at napagtanto na marahil ay may isang espiritong nagbabantay sa kanila mula sa kabilang buhay. Habang papaalis ang pamilya, ang tanawin ng mga gumamelang namumukadkad ay unti-unting nawala sa kanilang paningin. Si Alexa ay nagbigay ng huling sulyap sa farmhouse na ngayon ay may bagong pangunawa at pasasalamat sa espiritu ni Mang Tomas na nagbantay sa kanila.
Sa kanilang paglisan, dala nila ang misteryo at pasasalamat sa isang hindi inaasahang tagapagligtas, isang espiritong nagbantay sa kanilang pamilya sa gitna ng panganib. Mga kaibigan, sa bawat sulok ng ating tahanan, may mga kwento ng kababalaghan na naghihintay lamang na ating matuklasan. Sa likod ng bawat ngiti, may lihim na maaring magdulot ng pighati. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumali sa ating komunidad ng mga mahilig sa katatakutan at abangan ang susunod na upload. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mag-ingat sa bawat bulong ng gabi. Hindi natin alam kung anong misteryo ang maaaring bumulaga sa atin sa susunod na pagtatagpo.